Magandang umaga mga idol. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-abono ng pipino na namumunga na. Yung ituturo ko sa inyo pag-aabono ng mga idol, yung sariling paraan ko ng pag-aabono ng pipino kapag sila ay namumunga na. Ito yung complete fertilizer na tinunaw ko. 6 kilos of fertilizer, complete fertilizer, and then halos 3/4 na tubig, tinunaw ko siya dito. Kahapon pa yan mga idol. And ngayon ko lang siya gagamitin. Ayan yung gagamitin natin pang abono mga idol. Ihahalo natin sa tubig yan. Ito yung lagayan ng stick ko, isang puno, and then ihahalo ko dito sa isang punong tubig. Almost 16 liters tong mga idol. Yung pinaghaluan ko ng tubig ng abono. 16 liters yung capacity nitong lata na to. And then ito yung complete urea fertilizer. 3/4 nito ihahalo ko siya dito din sa tubig. Ganun lang mga idol. Ayun yung mixture natin ng abono ng pipino. Ito na ngayon yung mga pipino mga idol. Matataas na sila and fruiting stage na sila. Kung makikita nyo, ayan na yung mga bulaklak nila. At may mga bunga na din, ayan. Aabonohan na natin sila ngayon. Simulan na natin ang pag-aabono mga idol. Ayan, ito yung mixture ng abono natin. Magde-drenching tayo ng urea complete, combination ng dalawa. Bali, tagdadalawang cup na yung ididilig natin sa kanila. Kasi namumunga na nga sila. Ganun lang yung gagawin natin dyan mga idol. Tagdadalawang cup sa lahat ng puno ng pipino. Kasi yung ibang puno dyan ng pipino, may sa isang taniman, may 3, may 2. Kaya mga idol, yung bunga nila. Ang kahalagahan ng pag-aabono kapag namumunga na is para mapatuloy yung mga bunga na ganyang kaliliit. Minsan kasi na-abort yan kapag kinulang sila sa nutrients, hindi nakakalaki yung mga bunga. Napansin ko mga idol, marami-rami ng bunga na ganong kaliliit. Ito naman mga idol, abunuhan na natin to. 2 cup din. Para suportado sila ng pataba talaga. Para ma-make sure natin na yung mga bunga na ganito kaliliit is tumuloy. Kasi pag kinulang nga sa nutrients yan, na-abort yan, means naninilaw and nabubulok, nanlalaglag lang yan, hindi sila natuloy. And yung pag-aabono pala linggo-linggo mga idol, ayun yung magsisilbing maintenance ng mga tanim na pipino para maging malusog sila and makapamunga sila ng marami. And yung bunga nilang maliliit para nga tumuloy. Malalaki na sila oh. At talagang marami na akong nakitang maliliit na bunga. Sana maglakihan lahat para mapakinabangan. And sa susunod na pag-aabono ko niya mga idol, next week, mas tatapangan ko na yung timpla kasi sigurado ako mas malalaki na yung bunga nila. Kaya pala ganun yung timpla ng abono ko na ginawa kanina kasi nga yung bunga nila maliliit pa. Kapag nagkamali tayo dyan ng mixture ng abono, yung mga ganyang kaliliit na bunga pwedeng pumutok yan. Pumuputok yan pagka sobra sa abono or mali yung mixture na ginawa natin. Kaya kailangan alam natin yung mga pagtitimpla ng abono. Namumutok yan mga idol or nababaak ng bahagya dun sa gitna ng mga bunga nila kapag nasobran sa abono. Marami-rami na rin yung bunga na yan mga idol. Yung ganyang kaliliit. Itong magantong kaliliit. Siguro nasa kulang-kulang 20 or 20 plus na yung ganyang kaliliit na bunga. Last week lang din inabonohan ko yan. At naging maganda naman yung resulta ng pag-aabono. Kasi nakapamunga na nga sila. Palalaki-lakihin ko lang ng konti yung mga bunga niya mga idol. And then babalutan ko na ng plastic labo yan. Yung mga bunga para sure na hindi siya masundot ng fruit fly. Kasi minsan kahit mag-spray ka ng insecticide, ilang araw lang ang tumatalab. May mga nasusundot pa rin ng fruit fly or natutusok. Nasasayang, nabubulo kasi sila. Pinangingitlogan ng fruit fly yung loob ng pinakabunga ng pipino. Kaya nabubulok sila.
Ganyan lang pala mag-abono ng pipino mga idol. Paulit-ulitin lang natin yan hanggang sa maabonohan ko lahat yung mga tanim kong pipino dito. Madami-dami ng bunga. Na-transplant ko pala itong mga pipino na to mga idol. Mga November 12 or November 15. Basta yung range ng araw na yon. Hindi ko matandaan yung eksaktong araw. Kaya ang siguradong harvest ko nito katapusan ng December. Makakapag-harvest na ako ng bunga niya. Ang nagustuhan ko dito sa pagtatanim nitong pipino mga idol, ang bilis lang nilang itanim and ang bilis lang din nilang makapamunga. Kaya kapag marami kang itinanim niyan and siyempre marami kang na-harvest, malaki-laking pera kikitain sa pagtatanim ng pipino. Within 45 days lang mga idol, makaka-harvest ka na ng pipino mula sa pagkapunla niya. Kung direct sowing ang ginawa mo, 45 days lang makaka-harvest ka na. Ang tataas na lahat ng pipino, tapos kulang pa ako sa nailagay na balag dyan or tali. Ayusin ko na lang ulit yan ngayong araw para maayos ko yung mga gapang ng pipino. Halos patapos na pala tayo mag-abono mga idol. Ilang puno na lang yung aabonohan ko. Kung mapapansin nyo mga idol, prinunin ko yung ibabang puno ng mga pipino para malinis tingnan. And syempre mga idol, yung mga damo-damo lilinisin ko rin yan. Ang bilis talaga magtubuan ng damo dito sa bukid. Halos ilang araw mo lang magamasan, tutubo na naman. Mabilis silang lumago yung mga damo. And mga idol, ito na yung last. Tapos na tayo mag-abono pagkatapos nito. Papakita ko na lang sa inyo yung ibang bunga ng pipino pagkatapos kong abonohan to. Ayan mga idol, tapos na. Papakita ko na sa inyo dyan yung mga bunga ng pipino, yung mga ibang bunga na hindi ko pa na ipapakita. Meron kasi dyan na dikit-dikit yung halos para magkakadikit na lang yung bunga nila. Ito mga idol, lapit-lapit sila yung mga bunga nila. Ayan, halos magkakalapit and magkakasize sila, yung magkakasing laki. Nakakatuwang tingnan pagka ganyan yung bunga ng pipino. Pag naglakihan niya, halos dikit-dikit yan, kumpol. Yan, medyo malaki-laki na tong isa. Dito naman mga idol, tingnan naman natin dito yung ibang bunga. Meron din dito sa bukana na hindi ko pa na ipapakita sa inyo. Ayan, katulad nito, hindi pa nabuka yung bulaklak niya. Ito naman, buka na. Habang tumatagal mga idol, padami yung bunga niyan. Kasi maglalabas ng mga sibol na sanga yan or yung sakar nga kung tawagin. May mga dalang bunga din yon. Kaya mas mahalaga na nalalagyan natin sila ng pataba para lumago yung mga baging niya. Siyempre, yung mga baging nasisibol dyan, may mga dalang bunga yon. Mas dadami yung harvest natin pagka nasusuportahan natin talaga sila ng pataba. Siguro mga idol, bibigyan ko na lang kayo ulit ng update dito or gagawin din natin ng content kapag yung malalaki na yung bunga nila and yung makaka-harvest na ng bunga ng pipino. I-update ko kayo sa kapag namunga na sila, kapag yung malalaki na yung nilang bunga ay pwede nang i-harvest. And bago ko pala makalimutan mga idol, yung variety nga pala nitong pipino is Mega CF1 from Iswe Seed. Yan yung variety niya. Siguro mga idol, tatansyahin ko mga sa loob ng 10 days, kung bibilang tayo ng 10 days ngayon, mula ngayong araw, baka pwede nang i-harvest yung mga bunga na yan, yung mga naunang bunga na yan. Ay yung magsisilbing first harvest ko ng pipino. Titingnan din natin kung mabilis silang lumaki yung mga bunga nila. Ang kailangan lang pala tandaan dyan mga idol sa pagtatanim ng pipino, yung pwesto na pagtataniman nyo dapat may full sunlight. Kasi mas gusto ng pipino yung naaarawan siya maghapon. And syempre mga idol, kailangan din nating i-maintain yung soil moisture para maganda.